Alright, mga kapatid, mga kaibigan. Eto na po, nag-uumpisa na po ang Trentitos Podcast. Okay, kasama ko ngayon dito sa show ang nag-iisang, gwapo talaga na itong isang to ah. Sino ka nga ba uli? Hello guys! Welcome sa Trentitos Podcast. Ako nga pala, ang gwapong alay, unang 30, magte-30 na yung taon. Mauna ka, Si pare. Trent Topper, Oo. aka yung Tito Topper. Tumatanda Oo. na talaga kami kaya nga suot ko na yung aking glasses. Yan ang sinasabi sa'yo, Tito Topper. Oh, Ayan. Ayan, ayan, oo. welcome guys to the podcast. So, Oh, ayun na nga, Tito Job. Meron pa aha. tayong isang May, special mystery host. may mystery Hindi host na siya hindi naman magpapakita mystery. ngayon. Na hindi mystery, pero nandyan ka na, pare. Pare, Magpakilala ka na. oh. Ayun. Welcome sa Ayun. ating podcast, mga peeps. So, ayun. Ako si Martin. Charot. Wala na tayong halong kung ano-ano mang kaetyosan. Aha. Martikulo Uno, at your service, my folks. Martikulo Uno. Ako naman po, si Tito Perfecto. Job, ang mapagmahal ngunit minamahalan. Mhm. Yeah. Yeah. Minamahalan Eh, ng tinda sa grocery. Kasi ang mahal talaga Ay, ang mahal ng presyo ngayon ng bilihin ah. nagmamahal na ngayon ang Nagmamahal bilihin. talaga, oo. the Eh, cost of living is not living. Oh my yes, gosh. Not yes. giving. Ika nga. Yes. Talaga. Sinabi niyo yan. Okay. So, Ano yun? hindi, yun yung effects natin dahil napawaw ko yung I'm Mm. perfect. napawaw natin yung Sorry. audience. Wow. Wow! Nagsikwenta na nga Wow. tayo. Kaya ngayon ko lang din nalalaman yung mga yung ganyang bagay. So, Ah. Okay. So shout out nga rin pala sa ating sino ba 'to? Sa ating isang tita na soon makakasama natin dito si CJ. So Oh, CJ, yes. I hope matatapos mo na yung importanteng gagawin mo para makasama ka na namin dito sa show. 'Di ba? 'Di ba mga boys? 'Di ba? Ay, mm, syempre. Looking Mm. forward kaming makasama ang ating Tita Siege. Si Tita definitely. Siege. Mm. Yes, Tita Siege. Diba? Oo. Okay. So, Tito Tops, Tito March, balita ko meron kayong topic for today. Ano ba yung topic natin for today? Oh, Ayan, yeah. sige. Marts. Ano yan, Tito Marts? Okay, yung Mm. topic natin for today is basically parang sundot natin Mm. given na Uy, anong klaseng sundot pumasok yan? na sundot natin sa adulting nakakaiyak. Okay. It's not ano siya, kumbaga hindi siya masaya. Ay, Mm. hindi. Not to scare our youngsters out there, mga Mm. youngstana natin na makikinig. Teka. Pero, Sandali. Matanong ko, ano yung young stana? Ano yun? oh, yung Ayan, ayan. stana, mga ano na natin yan, based sa intindi ko to ha, para Ah, mga modern day, ano na natin, mga contemporary Jejemon. Mga Jejemon tayo, mga tito tayo. Tayo mga na, ano to. Jejemon. Aba. Sila, mga genggeng na sila mga youngstana na sila. Oh, yung Sila bagong na yung generation. laman ng No? kalye ngayon most Oo, of the time. ano ba yung gengging na yan? Ano ba yung gengging na yan? Gang, you Ewan ko, like gang? Diba? tanong natin ang Cat's Eye kasi sa Oh. kanila ko unang narinig yan. Ay, sus, Oo. Maria Josep. Okay. Gnarly. Aha. Sige, tuloy nyo na. Ano yun? Ayun. Sige, Kuya Topper, di ba Simulan na. adulting? Oo, About adulting. Sige, sundutan adulting. mo ako dyan. Bigyan mo ako ng Ito, panibagong sundot ko atake. lang dyan. So, ito nga, ang main topic natin for this very first episode ng Trentitos ay about adulting. So, kasama na dyan yung sa friendships. Ah. Uh, ano ba yung mga questions natin? Need ba natin ng friends to survive? At paano maiiwasan ang mga parasitic relationships or friendships? Medyo spicy Ang tayo big, sa part na parasitic bigat ng relationships. ulan. Yeah, pero syempre, before anything else, importante na meron tayong just a quick, what do you call this? Disclaimer sa ating mga audience o sa mga manonood. Diba? Very tito. Very tito tayo Super. ngayon. So, okay, number one, no politics. We're gonna make sure wala tayong pag-uusapang politika, no Wala. religion. I mean, we can, Wala. if we want to, sa ibang podcast na yon. Pero syempre, ang Meron. podcast not dwell on that. Mm. So, ano lang tayo, we're gonna make sure na
no TMI. Ano ba yung TMI? Too Ano much yun? information, no sensitive topic. Aba. Wag din tayong as much as possible iwasan natin yung mga at iiwasan natin ang name dropping Yes, ng wag kahit yan. sino Wag yan. personalidad. No one, even the people we know, Yeah. we're not gonna name drop. Okay? And Yes. most importantly, walang personalan. Wala. Serbisyong ito lamang. Okay? Oo. Tayo gagawa lang ng opinion at pangkatuwaan lamang. Oo. So, what's important is enjoy lang tayo for today's video. Yun lamang ang ating disclaimer for today. Disclaimer po. Opo. Yes. So let's make sure na wala tayong matatapakang tao. Oo. So, Pero alright, pero let's pwede rin, begin. pero ang pwede lang tapakan tae. Tama? Oo, Wag, jackpot. madudulas ka doon. Ingat ka. Okay. Sige. Sabi niyo eh. Tama yun. So, pero okay lang yun. Lahat tatapakan nyo. Okay. Yeah. Oh, sige. Alright. Ayun, sige ba, magsimula na tayo. Kamustahan kasi technically tayong tatlo, pushing 30 na tayo, di ba? Oo, naman. So, simula nung pumasok kayo sa mga professional careers nyo, at so far, ano na yung mga na-discover nyo, mga natutunan nyo, na willing kayong i-impart sa ating mga nakababatang audiences, mga nakikinig. Tito Topper, ikaw muna. Ikaw matanda sa ating tatlo eh. Oo nga, alay ka lagi, panganay. Walang alay agad. Oo, Walang trend. matanda eh. Walang podcast na ganito kung alay. So, ang tanong is, ano bang like experience? Any Yung tip? first hand mo. Personal experience? Mm-mm. Well, eto, siguro ako bilang isang trendito o bago pa ako umabot sa ganyang age, syempre, I've had my fair share of such experiences. Not just in relationships, but yeah, especially in friendships. So, yeah, growing up, hindi rin ako ma-friends eh. Like, pili lang ako sa mga kaibigan ko or ayaw ko talaga makipag-socialize. So, ganun akong tao. I like to, I'd rather observe people kesa yung makipag-interact sa kanila. And growing up, yeah, I've learned to, try to reach out. And as an introvert, hindi talaga ako ma-reach out sa kahit sino. But I'm glad I've had friends I've met along the way in high school, so hanggang college. And it was all organic, yung tinatawagan na organic encounters. Ay, Pero, wow! Diba? You know? Paglaki mo, marirealize mo, mas magiging mapili ka talaga sa mga kaibigan mo. Ang gusto ko lang sabihin dito is, you may start pleasing others, your people pleasing. But it's not going to show who you really are. Importante pa rin, ang realization ko is, maging sino ka talaga, yung kung sino ka komportable being, and you will attract the people who would think alike, who would also who have the same values, who share the same values as you. And Tama yan, oo. Sa una, kailangan mo rin mag-adjust. I would say, kailangan mo rin mag-adjust. Kailangan mo, you need to learn how to read the room, Yes. read the people who you're with. Adjust ka, dahan-dahan yan, bago nila makita kung sino ka. Kasi syempre lahat tayo getting to know stage. Sa kahit anong part ng relasyon, doon tayo magsisimula. So ako, maybe let's start from there muna. Ako, ganun lang. So friendships, it takes time. You need to adjust. And then, let them see who you are. And if they Roger are that. comfortable with them, then lalabas talaga kung sino ka. In a good way. So, yun lang. Roger. Oh. Totoo naman yan. Nag-share na ako. Ikaw naman, paring Marts. Anong masasabi mo? Ikaw naman. Okay, first hand. Bale kasi graduate tayo diba 2022. Magkakabatch tayo technically eh. 2020 ako, uy. Oy, pero 2020 nandun ako, ka uy. sa invitation namin. Ayaw mo hindi na siya, ayaw mo na siya. maikakaila. Ayaw mo na siya. Oh. Okay. Ayaw po ni Tito Job ng bad words, kaya sinasaway niya ako. Ayaw mo na siya. Okay. Next. Well, tama na yung password. Ayan, kidding aside, nagpahinga ako noon after 2 months eh. Tsaka ako nagkaroon ng time for job hunting. Yan, kung maniwala mga sa hindi,
pangalawang stint ko na to sa Makati, yung job ko this coming Monday. Oh, Unang Nice. job ko sa may bungad lang ng yun, sa may Batangas Street. So yun. Tapos na discover ko, mga first hand experiences ko. Tama si Tito Topper nyo, mga kids, ha? Makinig kayo ng maigi doon. Magkakaroon kayo ng stint ng people pleasing, pero as you grow older, marirealize nyo na bakit kayo nagpi-people please. Mga kids, eto, lalagyan ko ng emphasis, lagyan nyo ng highlighter kung may transcription na kayo. Maging mapili kayo sa sasamahan. Ayun. Totoo, Maging totoo yan. mapili rin kayo dun sa mga titingalain nyo, mga kukunin yung role models. Ako, Totoo. basically, naging luxury ko yung role models. Tapos, parang naging privilege ko na rin na nagkaroon ako ng close circle na alam ko, dadalhin ako sa tama. So, ayun ang ma-impart ko sa kids ngayon kasi, no offense sa ating mas nakakatandang generation, pero may mga ituturo sila sa inyo na pwedeng yung kunin, may ituturo sila na pwedeng yung baguhin, pwedeng yung i-adjust according sa situation niya. 'Di ba? Jaran, Tama. Magic. Okay, very well Galing, said, Tito galing. Marts. Galing mo Very well. bata. Galing mo. Okay. So, Arigato. So, ako naman, okay. So, ang akin, isa-summarize ko lang yung sharing yung dalawa. Kasi ang akin, ang insight na pwede ko impart is also this one. You need to be, if you're a masculine, if you're a man, you need to be wise. You need to be very, very selective with your friends. Kasi, yung energies na ini-emit nila sa'yo at yung energy na ini-emit mo sa kanila, magba-bounce back yan sa'yo, magba-bounce back yan sa kanila. So, it's a two-way street, di ba? It's a two-way street. Okay. Ganon din ako sa sinabi ni Tito Marts na pipiliin mo yung titingalain mo. Kasi, yun nga magmi-mirror back yan sa'yo. Kung ang titingalain mo, let's say, is pasaway, di ba? Regardless of age sa trabaho, regardless of age, kung ang titingalain mo, iidoluhin mo ay pasaway, ganun din ang magiging resulta mo kasi siya yung role model mo, siya yung North Star mo di ba? Siya yung North Star mo na pwede nating gawin itong bagay na to na labag naman sa office rules kasi ginagawa to ng idol ko, which is mali, di ba? Pag sinabi sa halimbawa, huwag kang kukuha ng ganitong klaseng ballpen sa storage room kasi nakareserba to sa ilang tao, di ba? Office rules yun. Pero ikaw, sabi ng idol mo, hindi pwede kang kumuha ng ballpen dun sa storage room na yun kahit na ilang gusto mo. That's di ba? Masama yun kasi nga labag yun sa office rules, di ba? Kasi hindi porket ginawa ng idolo mo, gagawin mo na, di ba? Totoo. Hindi tama yun. Tapos sasabihin ikaw pa ang pasaway, pero ikaw naman tong by the book, pero ikaw ang, di ba? Ikaw ang pasaway, hindi yung taong nananaway. Siya ang by the book, ikaw ang pasaway. Hindi ka nakikinig sa kanya. So, ang akin lang is be selective, be wise, and be authentic. Huwag kang plastic. Oh, nag-rhyme. Huwag Yun, kang Diba? authentic. Be authentic, huwag kang plastic. Yun. Diba? Yun Yun ang key. Yun ang key to success ng bawat tao. Be authentic. Huwag kang plastic. Kaya, dito pa lang, sa Metro Manila, lahat ng LGU, di ba, bawal na ang plastic bag. Tama. Bawal na. Okay. Opo, Took Mayor noted. Job, masusunod po ang ating city ordinance number 8022226. Oy, ano, Bakit 60? number 69? Ano kasi Dennis Rodman? Bahala na kayo. 60 na ngayon. 69 is out, 67 is in. Ayun yun, 67. Sige. Hey! Palakpakan! Palakpakan, Tito Topper. Galing mo. Galing mong buisit ka. Isipin mo na isingit niya yun, no? Oo. Pero special appreciation sa iyong poetic kasi ang authentic nagkakaroon ng kabaliktarang plastic. Tama yun. Okay. So, napunta tayo sa usapang authentic, di ba? Punta naman tayo sa sinasabi ni Topper na gusto niyang i-take up ngayon yung parasitical relationship tsaka mga fake friendships. Go.
Go pare. Ako, nandiyan agad tayo. Oo. Wow, ayaw mo? Mm-mm. Well, very relatable. I mean, again, I'm not here to name drop, pero Hindi. Wag. recently, although ako, again, opinion ko lang to, hindi ko masasabing as in like true to life siya. But I was able to relate somehow sa parasitic friendships or relationships. Siyempre, hindi sa inyo. Kaya tayo nag-uusap ngayon. Siyempre, hindi Obviously. kayo. Nagpaplastikan tayo kung ganun. Oo, di ba? Exactly. And doon mo mapipili kung sino yung genuine at hindi. So, doon tayo papasok sa next topic natin. Kasi, yeah, sa recent work ko, actually kahit sa previous work ko, I've encountered a lot of quote-unquote friendships who are there because it's convenient. What do you mean by that? Oo. Perfect work to. And ito nga, sa mga manonood natin, ano na lang din to, word of advice, not all your workmates or work friends are friends. Your actual friends. Yan. Yan. Maging maingat kayo dyan, ha? Ito yung pinaka-importante, lalo sa work. Kahit ka sa school siguro eh. Or sa university, sa college, malalaman mo naman kung sino yung may kailangan lang sa'yo. Nandyan lang pag may kailangan. Mag-chat sa'yo. Hi, how are you? Kamusta ka na? Get well Pero hindi soon. yan usually mag-chat sa'yo. Get well soon. Uy, by the way, nagawa mo na ba yung assignment? Ganyan. Oh. O yung Uy, thesis malilate natin, ha? Ganon. yung thesis natin. Ganyan. Uy, grabe, congratulations. Galing mo. Magpaano ka naman, libre ka naman, oh. Yan, mga, sa umpisa okay lang yan, di ba? Medyo magaan. Pero mapapansin mo pag paulit-ulit na. Tapos if they're not, those are the type of friends that they're not there for you when you need them the most, at your lowest point sometimes, may mga ganyan talaga eh. Pag madalas nilang ginagawa yun, mag-isip-isip ka na. If, Ay, are they oo. there for my own good, for my own sake, or they just need me because I'm convenient, or I'm responsible, or I'm reliable. Ganyan. So, and meron din kasi yung natutunan about that eh. Not too recently, I've learned about what we call the frequency theory. So, ano ba yung frequency theory? Ano nga ba yun? Ito, doesn't apply sa work friends mo lang, sa friends mo sa, or acquaintances. This applies to any type of relationship you get yourself into. Meron kasi tayong mga sari-sariling frequency, o sinasabing aura. Diba? It also calls the vibe, ganun. Yung vibe. May vibe ka, may sarili akong vibe. Naturally, no matter who you talk to, who you speak with, meron ka talagang makakamatch lang ng vibe at that specific moment. For example, tayong tatlo, tayo Job, kunwari. Nag-click lang tayo. Kasi, I don't know, siguro magka-vibe tayo, magka-same tayo ng wavelength when it comes to mga tito jokes, mga ganyan. Walang tayo, ha? Baka akalain ng mga viewers, walang tayo, Topper. Wala. Joke lang. There Tuloy was mo. Hindi, pero yun lang. Ayoko na mag-eth defect dahil madali tayo nito. Pero, di ba? Yummy, di ba? Dami ka nagsabi. Are you Original. Coco Martin? Parang caramel, yummy. Yummy. Coco Crunch lang tayo dito. Sige, Coco Crunch. Coco Crunch, tuloy mo. So, wait lang. So, yung aura nga, hindi aura farming. Nagbabago rin yan. Kahit sabihin mo at some point, ikaw at yung kaibigan mo, yung high school friend mo siguro, for 10 years, same kayo ng wavelength. At some point, because you grow up, you change, you adapt. Yung wavelength mo, yung aura mo, frequency, nagbabago din. Ngayon, paano yun? Hindi na kami magkapareho ng wavelength ng high school friend ko. Chances are, pwede nang kayo either make or break yan eh. Either mag-walk away kayo sa friendship na yun or relationship kasi nga, hindi na kayo pareho eh ng way mag-isip, way mag-vibe. But, doon mo malalaman kung sino ngayon yung totoong friendships or sino yung magsistay. So, in short, ikaw, siya, seasonal lang kayo at point. But if doon yung na-realize ko, yung natutunan ko sa frequency theory is, we are all changing, ever changing, even our frequencies. But if you want to stay with a specific person or friend we want to be with in the long term, you will naturally adapt or match or learn to match each other's wavelength. So doon malalaman kung kailan sino yung magsistay at sino hindi. And ang advice ko sa mga kabataan ngayon
let it be. Sino yung mag-enter sa friendship mo, sa life mo, go, embrace it. Sino yung magli-leave, let go. Pero parang Why? masakit yun, Tito. Masakit yun. Masakit. Alam mo Masakit yun, yun. sa umpisa, kahit sa relationship, mahirap mag-let go. Pero Bakit ka unless, nasasaktan? Wala ka namang puso. Aray! Aray, walang hiya ka. Walang hiya ka. Kaidi ba? Just kidding. Yan tayo no? Mga, mga tito talaga no? Oo, mga Tito talaga. Wala Pero, talaga. ayun lang, I hope may matutunan kayo ang ating audience sa pinag-uusapan natin ngayon. Alam ko, we're talking about something light. At the Mm. same time, this is something na makakatulong din sa inyo, I'm sure, Mm. to choosing the right friends and of course, sana to learning how to love yourself better. Ayun yun. Mm. Lahat tayo, we've been through a lot, alam nyo yan, of heartbreaks growing up. Kaya nga tayo nandito ngayon eh. Yeah. And Mm. without Totoo. those experiences, without the support groups never knew we needed, we Mm. wouldn't be in a much better place right now, I would Oh, say. yes, of course. Diba? So, yun lang. Yun lang ang payo ko sa inyo guys na mga nanonood. Um, choose yourself then. It's important to choose yourself first. That's when you'll be able to distinguish or discern sino yung mga taong good for you then. And so that Mm. you yourself can be a good influence, a good person to those friends you have. Ayan. So, Mm. True. ayun lamang. Oh, 'di ba? So, Katulad sinabi ko kanina, 'di ba, yung energy na iniimit mo at yung energy na iniimit niya pabalik sa 'di ba? Two-way street Mm. 'yan eh. correct. Two-way street Two-way 'yan. street talaga. Two-way street siya, Oo, tama. 'di ba? Kaya nga it's important that sasama ka dun sa taong makakatulong sa 'di ba? Makakatulong sa mapapaganda ang outlook mo sa buhay, ang outlook mo sa ibang tao, hindi yung ika nga ay mabe-brainwash ka, 'di ba? 'Di ba? Oo. Mm. Aminin Ulas niyo. ka, tama. 'Di ba? Yun lang yun Oh, eh. Madalas tsaka din yun. ano, Oo. tsaka Sige. no matter how hard we deny it, na hindi naman ako nai-impluwensyahan yan basta-basta. Oo. Mm. So, wag niyo akong daanin ng ganyan kasi sabihin ko yan sa mga magiging anak ko, sa mga magiging pamangkin ko. Mm. No. Makinig ka, child. Mm. Ah, Listen, child. listen, child. Oh. Yung mga nakakasama mo, whether you like it or not, will rub on. Yun. May Oo. makukuha kang ano nila, konting behavioral traits pati attitude. Kaya Exactly. Totoo yan. kahit brief na pagsasama yan, mapasabi nating seasonal or siguro isang araw lang. Mapapansin mo yan, hindi siya evident katulad ng mga kasama mo ng 5 or 10 years na. Pero Mm. mapapansin mo na, ay, hindi ko naman ginagawa to dati. Mm. Pero Oo. ever since makilala ko to or ma-meet ko tong tao na to, ginagawa ko na ngayon. Pero, eto ang catch yan. Mm. Mm. Maganda na yung kung anong nag-resonate na maganda galing dun sa tao na yun, ayun lang yung kunin mo. Huwag kang sponge, Oo. ha? Huwag kang sponge. Totoo. Okay? Oo. Totoo yan. Marunong ka na mag-filter ng Nar! information. Nar! Papasok ng mga fake news at kung ano totoo. Ay, Nar! very good, paring Mars. Yan ang ating Tama yan, makatang tama yan. tito eh. Si Tito Ganyan March. dapat. Tito in training. Mhm. Is, Dito yung training. Tito ayun, in training as eh. additional pun dun sa sinabing frequency theory ni Kuya Topper. Mm. Oh. Frequency, it hurts. It hurts. It hurts. It hurts. Yes. Kayong mga Gen Z kayo na, kaya ako nalilito sa inyo eh. Hindi ko alam ang Yung sa mga mga lengguwahe nyo ewan ko, eh. alam niyo yung joke. Pero magandang joke yan. Ha? Mm. It really hurts. It It hurts. really hurts. Oh, kasi whether yung you ba like yun? it. Yung ba yun? Yung ba yung it really hurts? Ayun ba yun? Nung panahon natin yun Mm. Nung panahon Oo, pala natin panahon yun, pa Tito natin. Topper. Basta Ngayon, yun, iba whether na you pa- like it or not talaga, may makukuha at makukuhang mga bagay sa ibang tao. Minsan Tama. nga yung nakakasama mo lang, makakasabay mo lang ng biyahe sa transpo. Mm. Mm. Tapos makikita mo, ginagawa nila yon. Tapos napansin mo, it's kind of convenient para sa'yo. Magagawa mo siya. Tatry mo siya. Oo. Tapos, meron din kasi tayong type ng observation na pag nakita mo or narinig mo hindi maganda yung ginawa ng isang tao na yun, it will plant this notion sa isip mo na, ay, ayoko mangyari sa akin yan.
So, Mm. magmamarka siya. Mm. Tama. Kaya, meron tayong klase ng role models na tinitingala. Meron din tayong role models na pangit yung kinalalabasan ng mga desisyon nila sa buhay. No offense Mm-mm. ha. Meron silang mga questionable na ginawa. Tapos, nakita mo yon minsan, naikwento sa'yo. Although huwag ka maniwala sa hearsay pero, Tama. syempre, magre-resonate sa'yo at some point ng buhay mo na parang maaalala mo. Parang Mm-mm. nangyari to dun sa isang kakilala ko or malapit sa akin. So ayoko Mm-mm. siyang mangyari sa akin. Of course, because Parang you're a friend. parang magiging warning sign siya sa'yo na, ay nako, baka ganito ang mangyari. Given na magkaiba yung situation, magkaiba siya paano pinaresent sa inyo. Pero maigi na rin na meron kang warning sign para hindi na siya ituloy. Exactly. Tsaka, tama yun. Tama yun, Marts. Kasi at the same time, doon papasok yung pagiging critical mo eh. Hindi tayo pwedeng basta-basta, alam mo yun, sumunod lang sa agos ng iba na Mm. sinasabi nila ganito, ganyan. Na we shouldn't let anyone's opinions or thoughts about another person sway us from believing na yun na sila, ganyan sila. Dapat Mm. we should also learn to be critical, to use our own logic, our own research to know whether if it's factual or not. Pero may tanong Mm. ako, And excuse me kung lang, may totoo man tanong ako. yun, yes, ano yun pare? Pero paano pag ang isang, let's say, isang mong kaibigan, constantly nagwa-war na sa'yo, etong taong to, may problema to. May problema to sa Mm. pag-uugali, mahilig manira to. Ah, Oh, should you still be critical or should you start believing that friend? Kung personal mo siyang makikita, oo. siguro may basis ka. Pero Oo. Kung personal kung personal na personal nakikita 'yan. at nararanasan. Kumbaga personal mo na Okay. experience, personal mo na witness. Oo. Kasi kahit anong tago ng tao na 'yan, lalabas at lalabas yung Oo, ugali niya, tama. lalo na pag Tama yun. Lalabas. Aalingasaw Lalo rin na yan. pag, Aalingasaw oo. yan. Tama. lalo Ganun na nga. pag comfortable na siya sa presence mo. Oo. Kaya diyan papasok yung isang payo nung nakasama ko sa work na pakinggan mo paano nila pag-usapan yung isang certain individual na to sa workplace natin. Oo, di ba? Kasi Ngayon, sige, go ahead. ngayon, pag narinig mo na paano nila pag-usapan, tsaka mo sila i-judge. Mm. Tsaka ka mag-assess kung sasama mo pa sila o hindi. Kasi, guys, yung energy natin, kanina pa natin nababanggit, yung energy natin, yung peace of mind natin, luxury na siya sa panahon ngayon. Yes. Sobrang laking luxury at the same time privilege na meron kang peace of mind kasi wala kang natatapakan tao, hindi ka kasama dun sa mga naninira na grupo-grupo or faction sa work nyo. Amen. Ang sarap sa feeling. Alam mo, ngayon ako mas nakaka-relate dyan. Mas nag-enjoy ko na yung katahimikan ko sa work. Rather, I enjoy, working with colleagues, ganyan. Pero every lunchtime, ako lang mag-isa. I'm gonna walk. I'm gonna mind my own business. I don't have any other chika o chismis na kailangan intindihin sa ibang grupo ng work friends I used to have. And it's better. It feels more peaceful, honestly. Kaya nga ang tawag, 'di ba, great minds talk about ideas, small minds talk about people. 'Di ba may ganung quote? Tama ba? Great minds. Tsaka, to quote Yotits Martin, si Marts, may mga taong dapat tinitingala at may mga taong dapat tinutungo. Ay. Iba pala yun. Sorry. Yung camera angle ay napaka-questionable, Your Honor. Very questionable Your Honor, I plead that I want to invoke my right and left to self-discrimination. Thank you. Wow. Okay. Thank you. This is not a criminal case, Your Honor, kaya hindi po siya pwedeng mag-plead. Don't plead, don't bend. Don't bend. Okay. I'll just scroll. Bend and bend. Don't. Snap. Kayo bend and bend. Ako. Bend and Jerry. Okay. Ayoko magsalita talaga kasi medyo R18. Tama na. Okay? Medyo R18 na isip ko sa bend and bend. Wag na. Tayo ngayon. Patay gutom 13. Basta isipin nyo na lang alien and bend and bend and bend. Alien na lang. Alien. So, hindi makakaalam ng alien, mag-research kayo.
kami Mag-research na lang. Hanapin niyo yung Area 51. Oo, Area 51, no? Mas maganda pa yon, may laman pa yon, no? Mga conspiracy Meron theories. yan sa may Mexico, Pampanga. Charot! Meron sa Uy! New York, Cubao. Alam nyo, marami akong natututunan sa workplace ko ng mga Gen Z languages, ha? Yung mga NAR, Sige, mga, sige. mga Ayun, NAR na yan. sample. Ano pa ba? Sige, Ah, sige. yung Ano pa it's natutunan mo? giving. Ang akala kong it's giving, yung Ayan. mapagbigay ka. Yung namimigay ka ng regalo. Yung pala, yung it's Oo. giving palang lecheng yan, parang ini-imp mo pala yung ganong klaseng vibes. Oo. Diba? Pati yung vibes, natutunan ko rin doon. Showing. Parang ganun. Ayun. Ano pa ba? May natutunan Yo, what's up, pare? Dude, pare, chong. Gano'n. Dude, pare, my auto doesn't want to start here in Katips. Pare, punyeta, the auto doesn't want to move. Pare, let's go grab some coffee at Starbucks, bro. Mga ganon. It's making me late, pare. Like, sheesh, gano'n. Mga ganon. Yeah. Ay, mga Gen Z kayo talaga. Hindi ko maintindihan ang lingwahe nyo. Sa totoo lang, Ewan walang ko. biro. Hindi ko ay maintindihan. Diyos Hindi, ko. Gen Z language pa rin ba yan? O Lasal? Alam ko, may Lasal language niya. Halo-halo Gen Z na yun siya. eh. Halo-halo ba? Halo-halo na Okay, yan eh. okay. Okay. Basically, may Gen Zs lang. Tapos meron na siyang mga subtopics ngayon. Gen Pero, Z lang. pera usog kay Tito Job. Naguguluhan ka na sa slang naming mga Gen Z. Totoo, naguguluhan ako. Hintayin mo yung Gen Alpha. Yari ka lalo dun. Puchay. Yung mga magiging anak ko pala. May Gen Alpha na. May Gen Beta na nga eh. Pero yung Gen Alpha, dami na sa Gen Alpha, alam mo yan. Aura farming, ang dami na. Hindi, may susunod pa sa Gen Alpha at Gen Beta. Alam ko yung susunod. Ano? Gen Carrot